Eto na, naka-standby na at handang-handa na ang Malacanang dito sa biglang pagsilbi ng ICC warrant laban ho kay Senador Bato. May lumabas na warrant of arrest laban sa iba pang personalidad. Ipatutupad dito ng gobyerno gaya ng prosesong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, eto na ho, mga kaibigan. Kaya naman pala itong si Senador Bato ay nagtatago na ho kung saan lugar na malayo siya pumunta upang malayo ho dito sa gagawin na aksyon na galawan ng ICC Interpol katulong ang ating pamahalaan. General Torre, nako, ay may ulihin ka na naman sa pamamagitan ng ICC warrant at pagsilbi ng ICC warrant laban dito kay Bato ay handang-handa na ho ang ating pamahalaan kung paano ang gagawin nilang taktika, strategy tungkol dito sa pagdampot ng biglaan kay Senador Bato. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. If there should be a warrant, I did not mention there was already a warrant. If there should be a warrant, we'll probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Wala pang arrest warrant na inisyu ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang Ayan mga kaibigan, nililinaw ko po. Wala pang inisyu na ICC warrant laban ho. Galing diyan po sa ICC laban ho kay Bato. Na ito ho ay pinag-usapan ng Malacanang, subalit mayroon po silang paghahanda. Ay mas mabuti na ho yung handa para ligtas. Ang tanong, makakaligtas ba naman itong si Bato sa paghahanda ng ating pamahalaan? Sapagkat napakaliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, wala pa nga ang ICC warrant si Bato. Subalit grabe na ang paghahanda po ng Malacanang. Hindi na ho nilihim, hindi na nagpatumpik-tumpik, hindi na tinago itong galawan ng paghahanda ng ating gobyerno kung paano damputin itong si Senador Bato. Nako, magtataka ho kayo, mga mahal kung taga-subaybay. General Torre, ay salute to you. Alam ko na ikaw magbibigay ng anumang kalakasan dito sa iyong mga tauhan. At alam ko, pangungunahan mo rin ito, ang pagdampot kay Senador Bato. Dahil dito sa binitawan ng pangako ng Malacanang ay hindi bibigyan ng special treatment itong si Senador Bato kung ano ang nangyari kay Digong noon sa pagdampot ay the same ho. Ganon din ang magyayari kay Bato sa pagdampot. Kung ayaw sumunod ho ni Bato sa mga kinaukulan na dadampot o ayaw sumama sa Interpol, subalit binibigay naman ng ating pamahalaan at ng ating kapulisan sa panguna ni General Torre, binibigay ho sa Interpol, ayaw sumama ito si Bato, kakalid ka rin ho ito ni General Torre. Bibit-bitin, isasakay doon ho sa aeroplano na naka-standby diyan ho sa Villamor upang tuluyan ng dalhin, ilipad, papunta sa Dahig, Netherlands. Ganyan ho ang mangyayari kay Senador Bato kung ayaw ho sumama sa mga aaresto. Kakalad ka rin ka na General Torre. Bakit ko po nasabi, mga mahal kong taga-subaybay? Ay maliwanag naman po dito sa binitawan ng Malacanang na ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang pattern ng pag-aresto kay Digong Duterte noon ni General Torre at ng Interpol. Ay ganun din ho ang pattern, ganun din ho ang masusunod ng pagdampot dito
kay Senador Bato. Datapwat sa puntong iyan ay hinila ho dahil ayaw sumama itong si Digong noon kay General Torre, kahit siya ho ay dating presidente ng Republika ng Pilipinas, ay pilitong sinakay nitong ni General Torre diyan sa aeroplano papuntang Dahig, Netherlands. Kaya nasabi ko ho, kung ayaw sumama ni Bato, kakalag ka rin ka ni General Torre, katulad nung nangyari kay Digong Duterte. O ito po mga kaibigan, pakinggan po natin. Linaw ni E.S. Bersamin. Ayon sa opisyal, ang kanya lamang sinabi sa mga nakaraang panayam ay kung sakali may lumabas na warrant of arrest laban sa iba pang personalidad, ipatutupad dito ng gobyerno gaya ng prosesong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi anya babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito. That the government in humanitarian Ayan, maliwanag po mga kaibigan, importanteng mahalaga na malaman po natin, mapakinggan ito nga paghahanda ng ating gobyerno tungkol dito sa nalalapit na pag-aresto kay Bato de la Rosa kapag lumabas na ho ang warrant of arrest galing sa ICC. crimes against humanity and human rights. Binigyan din ni E.S. Bersamin na may batas ang Pilipinas na pinapayagan ng gobyerno na isuko ang sinuman na inakusahan ng crimes against humanity at human rights. Hindi rin makatuwiran para sa palace official na sabing hindi naging patas ang administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So wala talagang nothing discriminatory that we will ever undertake. We are always very clear about that. Hindi kami yung politically motivated. All those attributions to us are unfair. We're unfair. Nel Maribuho. Ayan mga kaibigan, maliwanag ko buhat sa UNTV. Maraming salamat at pahintulot ang paggamit ng inyong video clips ay UNTV. Suportahan din po natin yan mga kaibigan. Ito! Nako! Napakaliwanag naman po mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Mayroon po tayong batayan. Muli kong inuulit, hindi pa ho lumalabas ang warrant of arrest at malapit po lumabas ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang binigyan po natin ng highlight dito ay itong paghahanda ng Malacanang kung paano ang mabilisang pag-aresto dito po kay Senador Bato de la Rosa. Muli kong inuulit mga kaibigan, kung ano ho ang nangyari na pagdampot dito ho kay dating Presidente Digong ay ganyan din ho ang proseso dito ho kay Senador Bato. Ibig sabihin, biglaan din po ang pagkuha dito kay Senador Bato, sapagkat biglaan din ho ang pagdampot kay dating Presidente Digong. Same procedure, same process. Noon ho ay pumapalag si dating Presidente Digong, ayaw sumama kay General Torre. Ngayon ho, kung pumalag man ito si Senador Bato at ayaw sumama sa mga kinahukulan na huhuli o dadampot, ay kakalag ka rin ito, hihilahin at isasakay ho sa aeroplano, katulad ho na nangyari noon kay Digong Duterte. Ayaw sumama kay General Torre, ang ginawa ho ay pinagtulong-tulungan na kunin, isakay, hilahin papunta ho sa aeroplano na naka-standby diyan ho sa Villamor Air Base para lumipad patungong Dahig, Netherlands. Ganyan din no, same procedure, same pattern ang mangyayari ho ang pagdampot dito kay Senador Bato. Abangan po natin ito at kung kailan kabang-abang mga kaibigan, ayon sa nakuha nating impormasyon, napakalapit na sa katotohanan. Sa like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.